Oh, hindi ba tayo ilaw natin yan. napapahala Ito, ron? punta na tayo sa ating unang makakapanayam ngayon dito sa Saksi sa Double B at pinagbigyan tayo ng panahon ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer. Undersecretary Castro, magandang umaga po. Live kayo sa Saksi sa Double B. Double Wing po makakasama ninyo, ma'am. Good morning. Good morning po. Yes, good morning sa lahat ng ating mga kabayan. Good morning sa inyo, Double Wing. Ngayon, first time ko. Salamat, salamat po. Wala lang po si Joel Reyes Oo. Sobel Yusek. Pero ito ang tanong. Mainit po sa Senado yung usapan tungkol sa Constituent Assembly muna tayo. Plus meron pang no election. Ano muna ang pahayag ng ang take ng Malacanang sa issue po ng Noel na sinasabi ni Senator Amy Marcos sa Senado na baka daw po hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028? Gagamitin ba natin yung salitang baka? Kasi pag sinabi nating baka, chismis lang talaga yan. Okay. Dapat kapag ikaw ay nagkasasalita, meron kang privilege speech dyan, gamitin mo na yung oras sa mga isyong makabuluhan at merong basihan. Kasi kung mismo mga kasamahan niya ang nagsasabi na yan ay ginamit yung word na how shall. Kumbaga sa Chinese, yan yung ridiculous. Pero sa Pilipino, parang ang dating na nito ay fake news. Sinabihan siyang ganon. How shall? Fake news. Hindi ba dapat ipaglaban niya kung yung sinasabi niya ay may katotohanan? Marami daw po siya sources na nagsasabi ng ganitong indikasyon, Yusek. Ang tanong ay, may papel ba doon ang Administrasyong Marcos, Yusek? Mismo, yung mga kasamahan niya ang nagsabing hindi totoo. Katabi niya na, kasama niya na, ito yung mga supposed to be mga tao na magbabalangkas ng batas na yan. Kung totoo. Kung sila mismo sinasabing kalokohan yan at kasinungalingan, what more? Sa Pangulong Marcos Jr., kapag po kami ay nagmi-meeting, hindi po yan na pag-uusapan. Pinag-uusapan po rito, kahapon, El Nino. So, I mean, ang daming meetings ng Pangulo, pero hindi po yan ang nagiging agenda dahil hindi po yan, walang balak sa ganyan. Hindi po yan ang priority ng Pangulo at hindi po yan gagawin. Yusek, ito ho ba ay umabot na ho sa kaalaman ng Pangulo at ano hong masasabi niya tungkol sa issue na no election? Magagarantya ba na talagang wala ho magaganap na ganito at tuloy magkakaroon ng eleksyon sa 2028? Bakit? Meron tayong batas. Maliwanag. Na 2028 supposed to be may eleksyon. So tingin ko, bago natin tanungin kung may garansya ba na may eleksyon, kasi may batas, tanungin niyo muna Senator Amy kung paano niya magagarantyahan yung kwento niya na no election. Doon tayo. Dapat sa kanya, wag natin ibaling sa Pangulo dahil ang Pangulo ay sa batas. So anong batas? May election sa 2028. So doon sa mga nagbibintang, doon natin tanungin, anong garansya mo na totoo yung sinasabi mo? Okay, doon sa issue ma'am ng CONAS, Constituent Assembly, meron daw pong bahala kung, sa bagay pareho din ang nagiging direksyon, wala ring eleksyon, hindi ba? Kasi pag nag-CONAS ka at ang purpose ay term extension, wala ring election by 2028. Pero meron bang pinaplano na tsa-tsa, anumang forma ang Administrasyong Marcos? Be it for term extension o anumang pagbabago po sa ibang bahagi ng saligang batas, Yusek? Wala talaga na pag-uusapan eh. Even before, alam naman natin ng sabi ng Pangulo, sa taong 2023, sabi niya, hindi sagot sa problema ang tsa-tsa. So, hindi eh. Sa aking pagkakaalam, nung wala pa ako sa palasyo, ito yung nakikita ko mga news before, na sinabi niya, kasi pinipilit dati ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng changes sa economic provisions. Yes, oo. So, yun. So, sa ngayon, hindi yan ang pinag-uusapan, hindi yan yung priority ng Pangulo, pero kung isususog yan at ipupush ni Senator Robin Padilla tungkol sa changes patungkol sa economic provisions, mas maganda siya ang tanongin natin. Okay. Meron lang naikwento si Senator Tito Soto kahapon kasi doon daw sa kung saan nangyari yung parang meeting. Kasi ang sinasabi, although joke lang daw yun, no? Pero sinasabi, may mga nagtutulak ho ron, mga kongresista ba yan na tinutukoy, na tinatanong nila, ilan ba daw yung mga kwartong pinapagawa doon ho sa bagong Senate building? Kasi ang balak daw talaga gawing regional ang mga senators.
Senator. So magiging 36 pa raw ang senador, Yusek. So maaaring ang senaryo ng mga pagbabago ay hindi yun nanggagaling sa ekutibo, baka sa legislative, mga Congress. Anong mensahe niyo ho sa kanila para ho matanggal yung pag-iisip ng ilan na baka merong term extension, mga ganong election scenario? Dito na lang sa mga kababayan natin. Yung mga ganyang klase ng kwento, hanggat wala tayo nakikitang sinisimulan, huwag tayo maalarma. Kasi puro haka-haka lang yan eh. Wala pa sa step 1. Di ba? So siguro kung may nakikita na kayong mga sinyales, kasi sa akin, on our part, ako, on my part, wala talaga ako nakikitang sinyales sa palasyo na iyan ang tinutumbo kasi hindi po talaga yan na pag-uusapan eh. So siguro kung meron kasi na nakikitang sinyales mismo sa Kongreso, and then let's talk about that. Pero hanggang wala, at puro intriga lang, sa aking paningin, itong ginawa ni Senator Amy, pantakip ito sa mas malaking issue ng impeachment trial. And, matiban dyan, pagtakip ito sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa, na nasa custody nila, sa protective custody nila. So, para hindi mapag-usapan ito, dahil malaking usapin ito nangyari sa putukan, bakit na-allow, bakit pinayagan ni Senator Alan Cayetano na magkaroon ng lock and load dito sa Senado, na alam naman niya, makikita sa CCTV, isa lang pala yung NBI agent na nandoon sa sinasabing lugar, sa area. Bakit pinayagan magkaroon ng gulo na to? Bakit hindi yun yung ma-take up? Bakit itinake up bagong issue, tapos kasiraan pa ng halos ng minority? Pati ng Pangulo. May pinagtatakpang issue to na ayaw na mabuksan. So, dapat yon. Imagine nyo. Ngayon, pinag-uusapan niyo pa ba yung pagpapatakas si Senator Robin kay Senator Bato? Actually, under investigation naman daw po yan, ma'am, ng Philippine National Police, pati na po ng National Bureau of Investigation. Although may sinasabi na, ang Senado, sabi nga ng ibang senador, baka pwedeng hindi na kayo mag-imbestiga tungkol dun sa putukan. 'Di ba? Kasi parang ang involved ay ang mismong kapulungan, kaya dapat mag-hands off na raw ang mataas na kapulungan para walang conflict of interest, 'di ba, Yusek? Well, hindi sila kailangan mag-imbestiga, pero dapat malaman naman din nila yung katotohanan. Yes. Dapat sabi sila sa mga tao kung ano yung katotohanan nangyari dyan. So, yun yung sa akin this is not a palace statement. Opo. On my part, bilang isang ordinaryong Pilipino, yun yung nakikita ko na isa ng pagtakpan. Kasi yun yung issue eh. So, ngayon, para hindi mabaling sa kanila yung usapan, ibabaling nila sa minority. Okay. Sino ho ang paniniwalaan ho ng taong bayan pagdating ho sa ganyan? Ano ang totoong nangyari? Hintayin ba na ho natin na maglabas ng final report ang kapulisan at yun ang pagbabasihan na yun ang talagang totoong nangyari? Well, it's up to them. It's up to the Senate kung bahala sila mag-imbestiga sa kanila dahil nangyari yan sa kanila. Pero syempre, iba yung ginagawang investigasyon ng PNP. Kasi dito, magkakaroon to ng mga criminal liabilities eh. Yes. Sa kanila, tignan natin, magkakaroon ba kayo ng mga administrative liabilities dyan kung sino ba ang nagkaroon ng pagsasamantala dyan. Kasi senador sila, kailangan din na malaman kung sila mismo nang-aabuso. Ma'am, doon sa issue ng pagpapatakas, quote-unquote, kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado at sinabi na kasama ni Senator Robin Padilla, naniniwala kayo na dapat managot doon si Senator Robin? Ayokong pangunahan ang mga anumang pag-iimbestiga. Ayokong sabihin may liability siya. Kailangan niya itong harapin. Kasi sa totoo naman, madaling araw silang lumabas. May protective custody siya. Alam nila na merong warrant of arrest. Sinabi na ito kahit sa news. Ang ICC sinabi na may warrant of arrest, na unsealed na yung warrant of arrest. Then all of a sudden, sasabihin nila, free pala siya. Pwede siyang pumasok labas sa Senado. Bakit nyo sinakop sa protective custody kung pwede naman pala siya labas-masok? Ito yung mga issues na dapat na maipaliwanag sa taong bayan. Ba't yan nangyari dyan sa Senado? Okay. Ito namang issue araw-araw ng posibleng kudeta sa Senado. Halos nabangin nga ng aking partner, parang halos araw-araw may mga ganitong ugong-ugong. Anong pananaw nyo? Anong panawagan siguro ho dyan ng Malacanang sa ating mga senador na hatiho dito sa issue ng Senate leadership? Ang Pangulo kasi, Weng, hindi naman kasi siya dapat makialam kung anong mangyayari.
pagkakaroon ng desisyon diyan sa Senado kasi meron nga tayong separation of powers. Correct. Oo. Siguro ang maganda lang ma'am dito na maipanawagan, kahit ano pa nangyayaring gulo diyan, sana wag maapektuhan yung mga priority bills na gusto na sana ng Pangulo na maipatupad kasi hindi ito para sa Pangulo kundi para to sa taong bayan. So kung magkakagulo sila lagi diyan at puro sila bangayan at siraan diyan para sa power, wag naman sana maapektuhan yung taong bayan. Hindi ba So, yun lang. hindi ba lalo mas mahihirapan po yung priority measures ng administrasyon considering na dati ang Senado ay may magandang working relationship with the palace. Pero yung mga bumubuo ngayon ng majority ay talagang opposition, Yusek Castro. Paano yung working relationship ngayon ng palasyo dito sa legislatura, particularly po sa Senado? Yun na nga, di ba? Weng, ang Pangulo kasi wala sa kanya yung issue eh. Ang Pangulo, kahit sino ang leader nyo dyan, ang Pangulo nandyan lang. Ipagtulungan ng Pangulo ang ehekutibo sa legislatura. So, sila dapat ang umayos. Kung may problema sila dyan, dapat alam nila yung priority para sa taong bayan. Hindi para sa isang politiko, hindi para sa pag-angat, hindi para sa pagtatakip ng mga gusto nilang pagtakpan ang mga kaso dyan. So, sana wag ganon. Kasi ang Pangulo, hindi makikialam kung ano nangyayari sa Senado, kung sino gusto niya leader, walang gagawin ng Pangulo dyan. Pero wag nilang kalimutan na meron silang mandato na gumawa ng batas, mabuting batas, magandang batas para sa taong bayan. At yun yung din gusto ng Pangulo. Okay. Hindi na ho na naisasantabi na may mga nananawagan na nawala ang integridad, nawala ho yung magandang imahe ng Senado. Ngayon nagbago yung composition. Nagbago yung liderato. Liderato, parang ganun. Paano nyo ho doon? Nagbago ho ba? Nawala ba ang integridad ng Senate? Sabi nga natin, yung political tension, political noise, come and go yan eh. Part ito ng demokrasya, pero kahit sabihin natin itong part ng demokrasya na mag-ingay sila, sana yung pag-iingay nila para sa taong bayan, hindi pan sarili. Kasi yung iba nakikita na nag-iingay sila para nga may pagtakpan o may kampihan na nakakasira in a way yung sa pagiging neutral nila. Kahit sabihin natin politiko sila, oo, kahit naman sa impeachment, numbers game yan eh. Pero gagawin nyo yan hindi para sa sarili or para sa vice-presidente. Gawin nyo yan para sa taong bayan. Ganun lang yun eh. Ma'am, babalik lang. Yes. Ma'am, babalik lang ako kay Senator Bato de la Rosa. May kautusan ba si Pangulong Bongbong Marcos dito para sa pag-aresto kay Senator Bato, considering na ilang araw na pong tumatakbo yung process mula nung mailabas din yung walang TRO na decision ng Korte Suprema. So, maari nang arestuin si Senator Bato. And actually, nagkaroon ng pronouncement ang NBI at PNP na ready to go sila. May tracker team na para hanapin si Senator Bato de la Rosa. Yes, yan naman po. Nung nagsalita po si Secretary Vida to effect the warrant of arrest, pinapahanap naman po. May information ba ang palasyo kung may report ba kayo natatanggap kung nasa si Senator Bato? Nagre-report naman po sila sa palasyo pero sabi nga na po natin yung mga operational matters, yes. Hayaan ko na po si Secretary Vida ang magsalita patungkol yes, dyan. Hindi naman po sa operation, ma'am, pero nasa Pilipinas pa ba si Senator Bato base sa nakarating na impormasyon sa inyo? Hayaan na po natin si DOJ Secretary magsabi po. Hindi ba kayo nababagalan sa operation to arrest si Senator Bato? Hindi po. Hindi po madali ang pagpapaaresto sa mga tao talagang nagtatago at may mga taong tumutulong para itago ang isang taong pugante. Okay. So, kailangan lang po talaga na tutok sa trabaho. Opo, ma'am, may naalala na ako, may binanggit ang Korte Suprema kung bakit nag-issue sila ng TRO. Hindi sila nag-issue ng TRO pala, yes, sorry, correct. May sinasabi doon dahil may binanggit ang Pangulo na wala siyang utos na arestuhin kahit na merong ICC warrant, na arestuhin si Senator Bato. Kaya hindi pwedeng sabihin na sinikil ang kanyang karapatan. Diba? So, sa ngayon, meron na hong utos ba? Klaro ba? May utos na ang Pangulo na talagang implement na ho ito?
meron po. Okay, okay. Opo, meron po. May utos na po yan. Okay. Ganon din doon sa mga susunod pa na mga maaari may mga ilalabas pa raw ng mga warrant ng ICC. Agad-agad ba automatic pag lumabas o yun, Oo. pwede na? Baka kasi magkaroon ulit ng custody. You're referring to Senator Bato. Ay, Senator Bongo. Oo. Let us see po. Ayaw kong mag-isip. Ayaw nating mag-speculate. Basta po kung ano po yung ginagampanan po ngayon ng ating mga law enforcers. Sa tulong na rin po, sa utos na rin po ng DOJ, yan pa rin po ang ipapatupad. Okay, ako huling hirit ko na lang, Yusek. Ang NBA nagsabi, si Senator Bato de la Rosa ay armed and dangerous. May mga lumalabas ngayon na information na marami siyang armas o baril na rehistrado naman under his name. Although ito ay subject ng confirmation mula sa Philippine National Police. Kayo ba sa palasyo, naniniwala kayo na dangerous si Senator Bato de la Rosa? Armed and dangerous. Alam mo, mahirap magsalita, mahirap magbigay ng opinion patungkol dyan. Pero ang mga taong nasusukol, maaaring gumawa ng mga bagay na hindi dapat gawin. Dahil kahit ang dating Pangulong Duterte, di ba ang sabi niya, magkakamatayan kapag kinuha siya para dalhin sa ICC or kukunin siya ng mga taga-ICC. Meron siya mga ganung words, panakot man to o hindi to panakot, pero sila kasi yung magkakasama, sila yung pare-pareho ng mga ginagawa. So hindi natin matatawaran ang sinabi ni NBA Director na armed and dangerous. So maaaring pwedeng ganon. Okay. Yan. Ito lang, pahabol lang sa akin naman, yung mga kaso raw doon ho sa mga majority senators, yan daw ho ay parang pamumulitika. Anong reaksyon niyo ho dito? Pananakot daw po yun para manahimik sila. Well, referring ito kay Senator Dante Marcoleta na mayroong investigasyon sa kanya sa plunder dahil sa pagtanggap na 75 million pesos daw, Yusek. Abogado naman po si Senator Marcoleta eh. Kung paano niya to madidepensahan, mas maganda kung madidepensahan niya po yan. Pero yan din po yung sinabi ni Mike Defensor na parang political persecution para manahimik sila. Unang-unang di naman po sila nananahimik. Patuloy naman po din sila nagsasalita at hindi naman po sila pinipigilan pagdating doon. Nagkataon lang po siguro ito, Weng, no? Yung issue patungkol kay Senator Marcoleta, hindi po ito galing sa administrasyon. Nangyari po ito nung nag-submit po siya ng SALN at inilabas yung SALN niya. So yung mismo mga taga-media ang nakapag-examine, analyze, diba? Ng SALN niya at ng SOSE niya. So, in other words, ebidensya ito. Hindi gawa itong intriga. Hindi house show to, sabi nga, di ba? Hindi siya fake news. Siya mismo, dokumento niya po yung SALN, dokumento niya rin po yung SOSE. At nung sinabi niya, sa isang panayam sa kanya, sa isang programa nila, na yung mismo mga donors ang ayaw magpakilala, kaya hindi niya nilagay sa SOSE, hindi rin po ito galing sa administrasyon. Galing mismo sa admission ni Senator Marcoleta. Sumunod, nung tinanong kung sino yung donors, siya naman po yung nagturo, kasama si Mike Defensor. So, hindi po ito lahat galing sa administrasyon. Lahat ito po na nireveal niya ay galing kay Senator Marcoleta. At inamin naman po ni Mike Defensor na siya nagbigay ng 30 million. So, I mean, kung nagkaroon po siya ng issue about plunder, indirect bribery, hindi po ito para busalan sila. Nangyari po ito dahil sa pag-uusisa na rin ng media because hindi nagtugma yung SALN niya sa SOSE niya. So, mahirap i-correlate. The problem with some people po nowadays, kapag ka po na aakusahan ng kaso or narereklamo sa mga kaso, ang sasabihin, gusto silang busalan. Yung mga ebidensya naman po ay galing sa kanila. Yung mga pag-amin naman po ay galing sa kanila. So kung matidepensahan naman po nila ito na maayos, wala naman po magiging problema yan. Kaya lang nagkataon po nandiyan yung mga ebidensya na nagsusumigaw sa mga na dapat kayong kasuhan. Diba? Dapat kayong ireklamo ng plunder and indirect bribery because of the pieces of evidence that they even submitted and admitted. Pero categorical, ma'am, hindi ito itinulak ng gobyerno, ng administrasyon yung kaso laban sa kanila.
Hindi po, kasi sabi nga po natin sa kanila nga po lahat galing yan eh. Oo. Kung hindi siguro naging masyadong mapanuri ang mga taga-media, hindi naman lalabas siyang salin and sose na parang pagkumparahin eh. Okay. Sige, Alright. yun naman, malinaw. Yusek, Maraming thank you salamat so po sa much. umagang ito, Yusek. Sana po sa susunod ulit. Maraming salamat, ma'am. Good morning. Maraming salamat, Double Wing. Salamat, Thank ma'am. you. Salamat. Magandang umaga. USEC Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer ng Presidential Communications Office.